9 KOs, 13 defeats, with 1 bout even. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, here comes from Jamay, Jalisco, Mexico, Ruen Tostado Garcia. From Martin Boxing Stable of Higyon, Ifugao, ladies and gentlemen, the one and only Carl James, the Wonder Boy Martin. Grabe talaga ang mga basher ngayon ni Martin. Rank 648 ba naman itatapat sa rank number 2 na sobrahan sa tune at fight mga tol o activity fight? Yan ang sabi ng mga kritiko. Pero okay lang yan kasi nga bata pa nga daw si Carl James Martin mga tol. Ang mahirap nga lang dyan mga tol, baka masilat o matalo siya ng low rank na si Tostado. At alam nyo ba mga idol, tinalo na yan ni Rio Acajo by TKO at Ricardo Espinosa by TKO na alam naman nating parehong tinalo ni Casimero ng TKO. Kaya masasabi kong mahinang nilalang lang talaga yung makakalaban ni Martin mga tol. Kaya nga rank 648 sa BoxRec. Kung matalo dyan si Martin kapabayaan niya na yon. At malaking kahihiyan talaga yan sa part ni Wonderboy kung sakaling matalo pa siya niyan. Rubén Tostado. Talagang tustay no, parang may nag-comment ano daw, nagtitinda daw ng pandesal Tostado kasi yung ipilido Uy, tinamahan na naman yung pandesal niya. Tinamahan na naman po yung pandesal niya mga tol, natusta. Sapa daw. Ayun talagang uy, grabing mga kombinasyon yun. Uy, wala na tol, mga tinigil na. So good luck sa good luck kay Carl James Martin mga tol Sabi nga nila puro tune up fight at activity fight. Gets natin yan. Ano kung biglang iharap yan si Martin sa top contender ngayon sa super bantamweight at magkaroon ng title eliminator ang WBO para sa number 1 spot? Baka mabigla nga daw si Martin mga tol. Kasi hindi nila nilalaban kahit man lang sa top 10 contender sa sobrang pag-iingat nila sa posisyon. Kaya nagulat din tayo mga tol kung bakit biglang pumasok si Luis Nery sa top 6 ng WBO at naangatan si Janriel Casimero. At nananatiling rank number 2 si Wonderboy kahit pa puro tune up fight at hindi naman dekalibre ang mga nakakalaban nito. Kung sa dekalibre lang ang pag-uusapan mga tol, itong si Elijah Fierce ang pasok sa mga quality of opponents. Kaya lang hindi ata malakas ang promoter nito kaya hindi umaangat sa rankings. So sana naliwanagan kayo mga tol at huwag na kayong magtaka sa mga rankings ng bawat boksingero dahil talagang politika sa boxing. Pero wait lang mga tol bago tayo magpatuloy, meron lang akong gustong i-share sa inyo na sa tingin ko makakatulong sa mga taong mahilig mag-invest kagaya ko. Ito nga mga tol ay ang Packet Broker. Si Packet Broker mga tol ay isang trading platform na kung saan pwede kayong mag-buy and sell or mag-trade ng mga assets. At huwag kayong mag-alala mga tol, kung baguhan lang kayo kagaya ko, ay sigurado akong magugustuhan nyo itong Packet Broker. Dahil napaka-beginner friendly ng platform nila at napakadali lang mag-trade mga tol. In fact, tuturo ko sa inyo mga tol ang 3 steps para kumita ng instant $100 o 5,000 pesos kay Packet Broker. So unang gagawin natin mga tol ay pipindutin nyo muna yung link na nasa baba ng description o pin comment ng video at para may direct ka na sa mismong website ni Packet Broker. Gagamitin natin ang promo code at ito yon mga tol, JUWE100. At pagkatapos nyong i-type sa promo code ang JUWE100 ay makakatanggap kayo ng bonus sa unang register nyo. Kapag nakaregister na kayo, ito ang una nyong makikita mga tol, ang Packet Broker dashboard. At sa nakikita ko mga tol, ang trend ngayon ay kulay pula. So feeling ko mga tol ay pababa ang trend nito. So pipindutin natin ang lower. So wait natin wait. Yon, easy lang mga tol, 'di ba? Easy $100 mga tol, solid. Sa mga tol, may sasabihin akong sikreto at tips sa inyo na ginagamit ko para mas ma-maximize yung profit ko dito kay Packet Broker mga tol. Ito lang naman yung candlestick ni Packet Broker. So dito guys, nakikita nyo, 3 green candlestick na yung nakikita natin sa chart. Mataas ang chance na ang kasunod nito o ang trend nito ay pataas na. So kailangan na natin pindutin yung higher dahil yun ang prediction ng ating candlestick. At dahil nga kanina nanalo ako ng almost $100 ay oras naman para mag-cash out mga tol. Sa withdrawal nga mga tol ay napakadali lang dahil pwedeng mag-withdraw gamit ang bank account, e-wallet or GCash at
pwede din cryptocurrencies. Makukuha nyo mga tol ang inyong buong profit. Meron silang 24/7 chat support at over 130 assets offering up to 92% yield including currency pairs, indices, stocks, and cryptocurrencies available around the clock. Grabe yun mga tol. Kaya ano pang inaantay nyo mga tol? Sabay-sabay tayong mag-trade at kumita dito kay Packet Broker. At syempre again mga tol, gamitin nyo ang promo code na JUE100 sa pag-register mga tol dahil may bonus kayong matatanggap mga tol para sa inyong panimula. So continue tayo sa ating topic. Malabong title shot agad dyan si Carl James Martin para sa titulo ni Inoue kasi si Sam Goodman nga at si Raiz Alim pinaghirapan ng number 1 spot. Naglaban sila para sa title eliminator at kung sino ang magiging number 1 spot. Pareho pong title holder yon mga tol ha. Si Sam Goodman ay ang may hawak ng Oriental WBO at si Raiz Alim naman ay NABO WBO champion ng panahon na yon. Kaya sila yung pinaglaban para sa title eliminator ng WBO. Rank number 2 si Raiz Alim last year at rank number 4 naman si Sam Goodman ng time na yon. Katapos nga ng laban ay nanalo si Sam Goodman sa isang lopsided split decision o sinasabi ng ilan na hometown decision. Kaya naging number 1 spot itong si Sam Goodman. So kung matalo itong si Sam Goodman mga tol, mawawala siya sa number 1 spot at pwede na maglabas ang WBO para sa title eliminator ng WBO. So kung ilalaban si Wonderboy sa isang dekalibre sa WBO, good luck na lang talaga. Sana manalo para mapanatili niya yung number 1 spot. At panigurado World Championship na talaga ang nag-aabang para kay Wonderboy mga tol at malaking pera talaga ito. Sa nakikita ko mga tol, yung number 3 spot kasi ngayon na si Dennis McCann ay ang may hawak ng Intercontinental WBO na dating may hawak ay si Luis Nery mga tol at ang dating rank ni Luis Nery sa WBO ay number 3 din mga tol. Natalo siya ni Naoya Inoue kaya nilagay siya sa number 6 spot na sinundan ngayon ni General Casimero sa bagong update ng rankings ng WBO. Kaya sa tingin ko ang makakalaban ni Carl James sa title eliminator ay itong si Dennis McCann dahil siya yung may hawak ng Intercontinental WBO at number 3 spot. At saka mga tol, bagito lang din ito na isang undefeated din na may edad 23 years old na hindi nalalayo sa edad ni Carl James Martin na 25 years old. So this is a test for McCann here. Really good shot dug in there by Dennis McCann. Brought Beach slightly off balance and he's going for the early one here, Dennis McCann. And Beach at the moment is taking a lot of punishment. If McCann can get him down, which he can. From McCann, jumps on Beach. Good left uppercut went in there. Beach is in all sorts of trouble. Can't really cope with the speed and the southpaw stance of McCann. Then he went for it, didn't he? Goes for the finish. Punches raining in on Beach, who just cannot recover. Goes to the ground. Dennis McCann piling on the pressure. And there goes the towel. The corner have stopped it. It's a stoppage win for Dennis McCann. Really good performance by him.